harapan ng Diyos, mga kapatid. Buhay na malinis ng ating pamumuhay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ay nabubuhay tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. At buhay na may tapang. Sabi mo nga tapang. Ano ibig sabihin ng buhay na may tapang? Buhay na hindi takot. Hindi takot harapin ang problema. Hindi takot harapin ang pagsubok, mga kapatid. Hindi takot harapin ang suliranin. Sapagkat ang pananampalataya mo'y makapangyarihan. Everybody say amen. Praise God. Kapag ikay nasa karya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pwede mong kontrolin ang sitwasyon ng buhay mo. You know why? Because God has given us power and authority. Dati magsabi ng amin. Amen. Praise God. Kaya, pag ang isip natin, mga kapatid, nandun pa rin sa dati, hindi pa rin tayo nababago, mga kapatid, may takot pa rin tayo. Takot tayong harapin, mga kapatid, ang problema. Kapatid, anong ibig sabihin nun? Patay ang pananampalataya mo. Amen. Praise God. O, tingnan niyo si Brother Jerome. Brother Jerome, victory ka, di ba? Bakit victory? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At kung buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo, amen, although ang demonyo mag-a-attempt, praise God, na ikaw ay kanyang pasukin, pero kapatid, hayaan mo lang. Pag nandiyan si Jesus, mga kapatid, hindi siya makakapasok. Sisipain siya ni Jesus. Lumayas ka rito, hindi mo pag-aari ito, pag-aari ko ito. Anak ko na ito. Amen, mga kapatid. Praise God. So, yung kanyang tagumpay ay dapat na isineselebrate natin, hindi lang sa awit, kundi sa tunay na buhay. Ano yung tunay na buhay? Tunay, amen, na ikaw ay nabubuhay na sa pananampalataya, nabubuhay na, kapatid, praise God, hallelujah, praise the Lord, sa buhay na binago ng Panginoon, at wala nang anumang takot, mga kapatid, praise God, at meron pong isang pusong binago ng Panginoon, amen, na ipinapapatutuon niya, praise God, ang pagbabago ng Diyos sa buhay niya. Amen. So what is our response, mga kapatid, sa kanyang pagkabuhay na maguli? Pangatlo, mamuhay tayo, praise God, na may pag-asa sa hinaharap. Ulitin ko po. Mamuhay tayo na may pag-asa sa hinaharap. Praise God. So, kung tayo, kapatid, no, mayroon tayong talagang pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ni N.A., mahirap po yung kanyang kurso, pero kapag nandun ang Diyos, mga kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Na-overcome mo na nga yung first year, second year, third year ka na. At ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, at ang biyaya ng Diyos sa iyo, sabi mo nga kanina, Sir N.A., hindi mo hinanap. Bakit? Kasi kusang dumating sa iyo yung pagpapala ng Diyos. Amen, mga kapatid. Isusustain ng Diyos, mga kapatid. Amen, ang pangangailangan mo. Pangangailangan natin, mga kapatid, na isusustain ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, pang-apat, mga kapatid, huwag nating kalimutan ito. Yung pang-apat, amen, yung katotohanan ito na si Jesus ay buhay. Si Jesus, hallelujah, ay namatay pero muling nabuhay. Yung katotohanan sinasabi ng Biblia, praise God, na siya'y nabuhay na maguli, ipatotoo natin. Praise God, ipatotoo natin, mga kapatid. Dati ang Kristo natin, tao lang. Ang paniniwala natin kay Kristo o kay Jesus, tao lang. Anong magagawa ng tao kung sa tao ka magtitiwala? Amen. So, saan tayo dapat magtiwala? Amen. E dito sa tunay, mga kapatid, na hindi lamang siya tao, kundi siya ay tunay na Diyos din. Everybody say amen. Praise God. So, ibahagi natin yung resurrection truth. Yung pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ay patutuon natin, buhay ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po itago. Hindi po itago.
Okay? Dapat ito ay ibahagi. Praise God. Hallelujah. Sapagkat isa sa pinaka-powerful message of the Bible is the power of resurrection of Christ. Everybody say amen. Praise God. Si Jesus ay nabuhay. Hallelujah. Ipahayag po ito ng may pag-asa. Amen. Na tayong lahat ay meron pong hope for the future, mga kapatid. Praise God. Meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Dahil si Jesus ay nabuhay na maguli, mga kapatid. Hallelujah. At itong balitang ito, mensaheng ito, ay kayang magbago ng buhay ng pamilya. Amen, mga kapatid. Amen. Kayang magbago ng buhay ng buong pamilya natin, mga kapatid. Praise God. Kapag buhay ang ating Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Makikita natin ang Panginoon ay gagawa sa buhay natin. At ito ang pinakamagandang balita. Hindi lang sa panahon natin ito pwedeng mangyari. Ito ay pwedeng mangyari sa susunod na henerasyon. Everybody say amen. Amen. So, kapatid, napakahalaga po yung sharing of the gospel. Kasi kapag ito ay naibahagi natin sa iba, ang ebanghelyo ng Panginoon ay hindi mahihinto. Ang pangangaral ng mabuting balita ni Kristo ay hindi mahihinto. Hallelujah. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na ang unang-una nating misyon na dapat na misyonan ay ang mahal natin sa buhay. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Yan po yung first mission field natin, mga kapatid, family. Napakahalaga po kung pamilya natin ay makakilala kay Kristo. Hallelujah. Praise God. So, dito po ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ito po yung sentro ng ating pananampalataya. Ilaway? Kasi sabi, kung hindi na buhay na maguli si Jesus, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ang ating kasalanan ay hindi pa rin napapatawad. Praise God. Ito po ay nakasentro, mga kapatid, hallelujah, sa banal na kasulatan, na kung paanong, praise God, hindi lamang siya namatay, siya'y muling nabuhay, at bilang patunay, mga kapatid, praise God, na kung paanong ang kasalanan ay tinapos na ni Kristo sa krus. Everybody say amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo ay nakalaya. Tayo ay nakalaya sa ating kasalanan. Tayo ay napatawad. Hallelujah. Sa ating kasalanan. Kaya tiyak ang kasiguruhan ng ating kaligtasan kung mananatili tayo sa Kanya. Praise God. Kung mananatili tayo sa Kanya. Alam niyo yung 1 Corinthians 15, bago mag-17 to 20 binasa natin. 1 Corinthians chapter 15 ay patungkol po sa katiyakan ng ating kaligtasan. Na sinasabi po doon na kung matyaganin yung pananatilihan, amen, ang pananampalataya, no, ninyo, praise God, at magpapatuloy kayo, sabi ni Pablo, amen, ang kaligtasan ay sigurado. Amen? So, nung kinakailangan gagawin, mga kapatid, praise God, sa kaligtasan ito, hallelujah, tayo ay manindigan sa pananampalataya, araw-araw, i-celebrate natin ang tagumpay ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, at tayo ay mabuhay, mga kapatid, no? Praise God, na taglay ang future o yung buhay na hinaharap, mga kapatid. At huwag natin kaligtaan, ibahagi ang katotohanan na si Kristo ay nabuhay na maguli, mga kapatid. Lagi magsabi ng amen. Amen. Praise God. Kaya kung alam natin ang mensahe ito, mga kapatid, araw-araw, ikaw ay mabubuhay sa pag-asa. Amen? Araw-araw, ikaw ay mabubuhay sa pag-asa.
sapagkat yung pag-asa mo kay Kristo ay may katiyakan. Amen, mga kapatid. Ang pag-asa mo kay Kristo ay may katiyakan, mga kapatid. Hallelujah. Yung kanyang resurrection, mga kapatid, ay hindi lamang po ito isang inspiring story. The resurrection of Jesus Christ is not just an inspiring story. It's a life-changing truth, mga kapatid. Ito ay buhay, mga kapatid. Hallelujah. Na kung saan ang tao ay nagkakaroon ng transformation. Everyone say transformation. Transformation, hindi lamang po sa present situation, but in future situation. Praise God. Kaya tayo ay may pag-asa. Tayo ay may pag-asa sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, nasaan ang iyong tiwala? Nasaan ang iyong tiwala? Nasaan ang iyong pananalig ng lubos sa ating Panginoon kung amen, hindi mo pinakikita sa buhay? Kapatid, hindi lamang po rito sa loob ng church sinya-celebrate, amen, ang tagumpay ng Panginoon. Dapat maipakita mo sa labas. Maipakita mo sa community. Maipakita mo sa mga co-workers mo. Okay? Na ang iyong pananampalataya ay totoong buhay. Sapagkat sa buhay mo ay nakikita nila ang buhay na binago ng Diyos. Everybody say amen. So ito po yung katotohanan sa resurrection ni Jesus Christ. Siya'y nabuhay na maguli sa mga patay upang tayo na nasa kamatayang, amen, o kamatayang spiritual at patay, amen, na buhay sa harapan ng Diyos, ay magkaroon po tayo ng panibagong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, celebrate mo, kapatid. Kung tinanggap mo ang bagong buhay kay Kristo, amen, i-celebrate mo yan. Praise God. Kaya, every time na pupunta ka sa church para mag-worship kay Lord, amen, another opportunity to express your gratitude. Amen. To the Lord. Praise God. Because of His goodness, mga kapatid. Because of His mercy. Hallelujah. Because of His grace, mga kapatid. Amen. Tayo'y patuloy na namumuhay dahil sa biyaya, awa ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, marami tayong tinanggap na biyaya mula sa Panginoon. Marami tayong napagtagumpayan mula nung tayo ay kumilala sa Kanya. Marami tayong experiences na nakita natin, mga kapatid, na ang pananampalataya na taglay mo ay buhay. Hallelujah. Dahil kumilos ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, as we worship the Lord, mga kapatid, amen, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Give our praise as we sing the song, mga kapatid. Habang tayo aawit muli bilang pasasalamat sa katapatan ng Diyos. Hallelujah. Let's celebrate His victory. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso. Hallelujah! Habang inaawit natin ang awit na ito, hallelujah, taas natin ang Panginoon. Ang ating pagsamba at pagluwa natin sa Diyos ay ating ihayag sa mga oras na ito. Magpagkailanman, luwalhatiin ka. Yes, O God. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos.
Tapanan mo